Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! Welcome back again sa ating YouTube channel mga kakimpaw, and sa update natin ito ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan kina Kim and syempre kay Paolo Avellino. So ang pag-uusapan na tatalakayin natin sa update na to ay may kaugnayan po mga kakimpaw sa producer po ng movie ni Kim and Paolo na ikakawindang daw po ng lahat mga kakimpaw. So sino nga kaya ang producer ng movie na yan? Kasi hindi po daw ito Star Cinema mga kakimpaw. Kaya naman ay intriga at nako-curious po ang mga netizen. Mamaya, tatalakayin natin ang tungkol dyan. Pero bago pong lahat, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta at pagsubaybay sa mga daily update natin. Kaya naman bilang pasasalamat, narito po ang isang napili kong komento patungkol ito sa naging previous update. Mula ito kay Ginang Nanita, sabi niya, Dries, merong bad karma yung tao na nagbanta kay Kim at walang karapatan dahil ang author sa ating buhay ay ang may kapal. Hindi siyang may-ari ng buhay, bad karma nga abutin sa kanya. Ang binantaan niya ay bibigtan ng may kapal ng mahabang buhay. Si Kim Cho, hayaan natin na ang langit ang magbigay sa kanya ng katarungan. Tama po kayo dyan, Ginang Nenita. Hayaan na lang natin yung mga bashers na lagi pong pinupuna at pinuputakte sa Chinita Princess through online. Kasi syempre, alam naman ng Diyos na wala pong tinatapakang tao si Kim Cho. Lagi lamang po siyang nagpapasaya, tumutulong sa iba at nagsisilbing blessings sa kanyang mga kapwa at sa mga tao na kapalibot po sa kanya. 'Di ba? Kaya hayaan na po natin, ipagpasa Diyos na lang natin ang lahat. Dahil ang nasa itas na po ang gaganti at gagawa po ng paraan para po syempre mailayo si Chinita Princess sa ganitong kasamang nangyayari po sa lupa. 'Di ba? So hayaan na po natin yan. Basta focus tayo sa mga good happenings kay Kim and kay Paolo. So maraming salamat sa inyong komento, Ginang Nanita. God bless po sa inyo at mabuhay kayo. So eto na nga, pag-usapan na natin mga kakimpaw ang mga topic na nakalap natin sa update na to, at unahin na nga nating pag-usapan itong panibagong nomination na naman for Chinita Princess. So bukod pa po ito sa naging topic natin kanina. So nominee po si Chinita Princess para sa Most Popular Actress. Who is the most popular actress of the month? Cast your vote now and let your voice be heard. So voting mechanics mga kakimpaw, follow trending viral Philippines first for your votes to be counted. Reaction, heart reaction is 10 votes, stars 5 votes, comment 3 votes, and share 1 vote. Only established followers who can comment on the entry. You must be a follower of the page for more than 24 hours. No auto likes, blood comments, or spam. This will be credited. All comment must be 3-word or longer. Cut off August 3 to 10, 2026. So iboto natin si Chinita Princess para po sa most popular actress for the month of August. Samantalang talakayin at pag-usapan naman natin ang tungkol nga po dito sa producer po ng movie ni Kim and Paolo Avellino para po yan sa entry ng Metro Manila Film Festival. Marami kasi ngayon ang nako-curious kung sino or ano daw po ang producer ng movie ng Kim Pao, kasi hindi daw po ito hawak ng Star Cinema ngayon. So nako-curious din kayo kung sino mga kakimpaw, no? Ayon nga dito sa isang post, magugulat kayo pag nalaman nyo sino pa yung isang producer ng Kim Pao movie. Wala pang nakakahulang ng tama pero it makes sense. So bali dalawa daw po ang producer ng movie po ni Kim and ni Paolo Avellino. And marami nga po nating nabasa sa komento na si Paolo daw po yung isang producer mga kakimpaw ng movie po para sa Metro Manila Film Festival. So ayan, nilalagay ko na lamang po sa mga screen po ninyo yung mga komento. I think si Paolo ang isa sa producer. Maybe Paolo. Na-vlog na yan producer din si Pao gamit ang kanilang
West. Paolo yan, isang producer yan. Collab Kim at Paolo at Star Cinema. So, malakas ang kutob ko din na si Paolo po mga kakimpaw, ang isa sa mga producer po ng movie na yan, na pag na-approve po, mapapanood natin by December 25 sa Pasko. Sabi pa niya, yung director ng Kim Pao movie at yung isa sa producers ay madalas sa mga obra nila ay pang Best Actress at Best Actor. Nako, pag nga ganyan mga kakimpaw, matindi po yung drama. Matindi rin po yung kwento, mga kakimpaw. Sabi pa niya, super excited na ako sa movie ng Kimpaw lalo na ngayon na bawat sentimo na ipapanood natin ng sine ay para sa future ng Kimpaw. Nako, future daw po ng Kimpaw, mga kakimpaw. So parang nag-iipon na po sila, no, mga Kimpaw, para po sa kanilang magiging future kasi talagang puspusan na po yung ginagawa nila 2026 pa lang pero grabe no, nag-open na po si Paolo ng business niya bago. Si Kim Chu ganun din. Tapos may produce pa na movie si Paolo kung totoo man nga po na si Paolo nga ang producer ng kanilang movie ni Chinita Princess. Nako, for sure ikakatuwa po ito ng lahat. Talagang si Paolo mga kakimpaw ay gumagawa po ng way, di ba? Para po silang dalawa ni Chinita Princess ay makagalaw-galaw. Kung baga walang masyadong magmando sa kanila mga kakimpaw. 'Di ba? Kasi mapera naman silang dalawa, kaya why not sila nga ang mag-produce ng kanilang sariling movie. O saan ka pa? Sila na yung actor, sila pa yung producer, tapos si Paolo, director na din. Ay, pasabog to mga kakimpaw. Grabe po talaga ito. Kaya sana talaga ay makapasok at makalusot po ito sa Metro Manila Film Festival. Dahil for sure, mas malaki po ang kikitain ni Kim and Paolo Avellino. Kasi kahati po sila sa kikitain po ng mga sinihan. Ay, bongga to mga kakimpaw. Sana po ay ikatuwa ito ng lahat, no? Itong nasagap nating balita na si Paolo nga daw po ang magpo-produce ng movie ni Kim and ni Paolo. Sabi pa dito, no pressure pero ang feeling ko heavy drama love story ang new movie ng Kim Pao. Alagang-alaga din ang cinematography nito. Kayo anong tingin nyo sa team ng movie ng Kim Pao? Ay heavy drama yan. Tapos ang tindi, maiyakan, mixed emotion, hindi basta-basta to. Kaya sana po wag nating palalagpasin mga kakimpaw ang project na yan na mapapanood by December. Kahit hindi pa po ito na-approve, i-manifest na po natin na ito po ay ma-approve para po sa MMFF by December 25. Manifest na natin at ipag-pray natin ito na makalusot para po mapanood natin sa December 25. Okay? So kayo ba mga kakimpaw? Ano masasabi ninyo dito na si Paolo daw ang producer ng movie? Please comment down below.